Okay na? Oo. On? Running? Tingnan mo kung nagre-record. Hindi mo kita. Sa gitna yung counter niya. Nasa gitna yung volume niya. Ay, Hindi. Ito ba yan? On niya. Pumasok sa gitna. Yung counter niya, nasa gitna. Ayan. Ay, oo, running siya. Yun, yung pula. Ah. Okay. Okay, again, maraming salamat sa Diyos at tayo ay muling nagkasama-sama sa araw na to. Marami pong salamat sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa aming lahat. Mga hindi namin masayod, hindi namin mabilang, hindi namin alam kung hindi naman namin hinihingi, binibigyan tayo ng Panginoong Jesucristo ng mga biyaya. Okay, anong biyaya ba ang binigay niyang pinakamahalaga sa atin? Di ba yung buhay tayo? Binigyan niya tayo ng mga kamay. Para saan ginagamit ang kamay? Merong panturo, may pangkulangot, pangkamot. Kompleto, di ba? Binigyan tayo ng ngipin para tayo ay makakain. Hindi tulad ng mga hayop, ang ngipin nila talagang carnivorous sila eh. Pero nilikha tayo ng Diyos na prutas lang ang kinakain natin noong araw. Nakita niyo yung binigay kina Adam and Eve. Lahat ng mga prutas pwede nilang kainin. Pero habang tumatakbo ang panahon, so nakikita ng tao na pwede rin palang kumain ng karne. Yun, may pinagbabawal sa Biblia, yung mga wala daw kaliskis na isda hindi pwedeng kainin. Pero lahat yun utos sa lumang kautusan ni Moises. Dahil nung pagdating ni Kristo, sinabi niya lahat ng pagkain, lahat ng mga gumagapang, kanya pwede niyong kainin. Yan yung paborito ni Mother, yung ararawan, salagubang, yung mga ganon, di ba? Mga exotic foods. So yun yung mga biyayang pinagkaloob niya sa atin. Kaya lang, maraming nagtatanong, ano nga ba ang kalagayan ng ating Panginoon? Tao ba siya o Diyos siya? Pinaanak siya ni Maria. Nalaman na natin yon sa ating mga pagtuklas sa mga kasulatan na siya ay yung berbo na kasamang lumikha sa sanlibutan. Saan nagsimula ang pagka-Diyos ni Kristo? Iyon yung ating paksa ngayon. Tingnan natin ha, hingi tayo ng basbas sa banal na Espiritu para tayo ay matulungan, maliwanagan ang mga aral, mga hiwaga na kanyang binahagi sa atin. Once saved, always saved. Ito, isang grupo ito ng born again. Hindi na daw kailangan ng bautismo. Noon kasi walang bautismo. Nung dumating ating Panginoon sa Kristo, nagkaroon ng bautismo. Kaya hindi rin pwedeng sabihin nila na ang relasyon lang sa Panginoon, okay na. Hindi na kailangan ng relihiyon. Hindi po pwede yun. Kasi lahat ng sumunod sa ating Panginoon sa Kristo, ang tinatawag nilang Christianity. Hindi yun ang relihiyon mo. Kaya tinatanong ka ngayon, what is your religion? INC, sabi nila. Kasi iba'y paniniwala nila. Pero in general, dapat nang sasabihin mo, ako ay Christian. Dahil ako ay sumusunod sa mga tinuturo ng ating Panginoon sa Kristo. So yun ang milagro niya. Tingnan pa natin yung iba. Bawal ba ang sugal, loto, online sabong, dota, karera sa Biblia? Pinagbawal na ni Duterte ang isabong. Hopefully, although nagbabayad naman daw ang isabong sa gobyerno, pero hindi sapat. Hindi sapat. Hindi niya dinideclare lahat. No? Dahil ang nakikinabang dito yung mga operator lang. Yan, si Atong Ang. Galing siyang magsugal eh. So lahat halos ng mga sugal, siya ang pinakapuno nila eh. Ni-introduce niya. Yung 2 balls nung araw, pinag-awayan nila ni Singson yun. Kagulo-gulo sila doon. Diba? Dahil si Atong Ang sikat pagdating sa sugal. Sa Biblia, bawal yun. Tingnan nyo ha. 1:6:27.
Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. So gagawin mo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Ano yung pagkain na yon? Yung salita ng Diyos yun. Kita nyo, kaya maniwala ka kasi yan, ibinigay niya, tinuro niya sa mga apostol, isinulat, nakakaroon ng Biblia na ating naging giya sa ating mga buhay. Anong mahalaga? Yung pagkaing material, yung ating lunch, true. Importante yan para lumakas ang ating katawan. Pero yung pagkain na salita ng Diyos, yun ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kita mo? Red, sandali tiisin mo pa yan. Kaya sabi nga ni Isko, gutom na ba kayo? Sagot ni Isko, lilipas din yan. Ganda ng politika natin. 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin na ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako yung inibig bago natatag ang sanlibutan. Ang daming pinuntahan ng verse na to, ang daming pinuntahan niya. Kung saan man ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko. So lahat ng naniniwala sa ating Panginoon sa Kristo, anong pinangako niya? Dadalhin ka niya sa langit. Nasaan yung langit? Yung langit na hindi magigiba, hindi matutupo. Yung everlasting life. Kita niyo yan? Bago natatag ang sanlibutan. O yung mga naniniwalang ang Kristo ay tao, na anak ng tao, sabi niyo doon sa isang talata, di ba? Dahil si Maria ay nilukuban ng Espiritu. So, anak siya ng Diyos. Kaya tawag mo sa anak ng Diyos, di Diyos din. Ganon. Ito, kasulatan ng pasugo. Meron na kayang Kristo sa pasimula bago itinatag ang sanglibutan? Maliwanag ang sagot ayon sa sinasabi ng anghel kay Maria. Siya ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin Jesus ang kanyang pangalan. Lucas 1:31. Sa sagot nito ng anghel, nagpasimula ang Kristo sa tiyan ng Birheng Maria sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at ipinanganak na sanggol. Nakita niyo itong pasugo ito? Ang pasugo ito yung mga sinusunod na aklat ng mga iglesia ni Kristo na ay nilang maniwala na ang Panginoon Jesucristo ay Diyos. Dahil sabi nila, anak siya ni Maria. Yun yung sinundan nila yun. Yun ay tinindig nila, anak ng tao yan, hindi yan Diyos. Kaya tawag nila Diyos Ama lang. Bakit ginagamit nilang iglesia ni Kristo? Dahil alam nila maraming sumusunod kay Kristo. Sigurista sila. Sigurista. Pero sa kanila, si Kristo ay tao. Kita nyo yun? O ngayon, may nag-post sa Facebook, mga kabataan ng Iglesia ni Kristo hindi susunod sa pamunuan sa pagpipili ng presidente. Dalawa yung nakita kong post. Tsaka yung grupo ng professional, hindi rin daw sila susunod. Nakita nyo, nagkagulo-gulo na ang Iglesia ni Kristo. Sabi nila, hindi lang sa pera, kundi yung kanilang right of suffrage, ma-practice, yung piliin nila, hindi yung dictate ng Pangulo nila. Sa Amerika naman daw kasi, yung mga iglesia ni Kristo, hindi sila sumusunod sa pamunuan. Alam niyo naman ng Amerika, liberal sila. Kung gusto nila, yun ang iboboto nila. Lalo na doon, pindot lang ng ganon. Nakaboto na. Di na matitrace ng mga pamunuan ng Iglesia ni Kristo kung ang kanilang miyembro ay bumoto sa kabila. Hindi susunod sa kanila. Pero ang parusa ng Iglesia ni Kristo sa mga taong gumagawa nun, tinitiwalag nila
kung makikita. Bakit ka pa aanib sa Iglesia ni Cristo? Mali pala yung aral. Malis ka doon. Bakit wala namang Iglesia ni Cristo dito? Tingnan natin ang nakasulat sa Hebreo 7:9. At sa makatuwid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi, na tumatanggap ng 10 bahagi, ay nagbayad ng 10 bahagi. O ito, yung tithes. Yung tithes, yung 10% of your income, sabi ng Iglesia ni Cristo, dapat maghulog ka. Kundi titiwalag ka. Yan yung kalokohan nila. Kaya marami silang pera. Marami silang tinatayong iglesia. Yun. Pinag-awayan. Tiniwalag niya ang nanay niya, mga kapatid niya. Loko-lokong Eduardo dahil sa pera. Away-away sila. Pinag-awayan nila yung perang inutang nila doon sa gym sa Bulacan. Ang laki nun, 10 billion yata yung utang nila. Ngayon, yung perang yung pinaghati-hatian ng mga pamunuan, hindi nabigyan yung nanay at mga kapatid. Kaya yun, nag-away-away sila. Ang utos ng 10 bahagi ay panahon pa ni Moises ito. Diba? Kasi para sa mga Levita, ito yung mga nagtuturo, nangangaral sa mga panahon ni Moises. Kaya sabi ni Moises, bigyan ninyo na 10 ang mga anak ng mga Levita dahil sila ang nagtuturo spiritual sa panahon ng mga Israelita ng araw. Next. Septuaginta. Sapagkat siya ay nasa mga balakang pa ng kanyang ama nang ito'y salubungin ni Melchizedek. At ito, malalim na naman ito. Si Levi, panahon pa, nasa balakang pa lang siya ni Abraham, nakatakda na siya na tumanggap na 10 nung panahon ni Moises. Liliwanagin natin, ang 10 utos ni Moises, hindi utos ng Panginoong Jesucristo. Jeremias 1:5. Bago kita inanyuhan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Si Jeremias, propeta. So, nung nasa tiyan pa lang siya, nakadestino na siya maging propeta nung panahon na mga Israelita. Tingnan nyo mga Israel ngayon. May mga sinasabi si Brother Eli tungkol sa Israelites. Wala na daw doon ang Diyos. Kaya nakikita ninyo, gera ng gera. Ang Israel nasa gitna, ang kaaway niya, nandito lahat yun. Binobomba siya, naaway siya. Wala na ang Diyos doon. Nakita niyo mga ugali nila, wala na. No? Hindi na nakaayon sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. Ito, kailan ba nag-uumpisa ang buhay? Every human cell has 46 chromosomes, except the sperm and the egg, which have 23 each. At conception, they become a unique human with 46 chromosomes. So tayo pala, yung chromosomes natin, sa dugo natin, 46. 46 siya. Dahil, ang pinanggalingan natin, doon sa ari ng lalaki, 23. Yung sa egg naman ng babae, 23 chromosomes. Pagka nabuo yun, nag-meet yun, magiging 46, magiging tao ka. So wala rin, hindi rin totoo yung primordial soup na ang tao, ang lahat ng nilikha ay galing sa bacteria. Hindi rin totoo yun. Hindi rin totoo yung Big Bang Theory na nagkaroon ng mga planeta, nagkaroon ng Earth. Hindi rin totoo yun. Dahil sinasabi ng Diyos, di ba? Likhain natin. Yung first day, let us give light. Gawa tayo ng lupa. So, yung paglalalang na yun, tinuturo ng Biblia na mayroong pinanggalingan, hindi sa Big Bang Theory na tinuturo ng mga hindi naniniwala sa Biblia. Sa Galatia 3:16, ganito ang ating mababasa. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami,
kundi gaya sa isa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Tingnan niyo yun? Ito, ang Galacia, sulat ni Apostol Pablo sa panahon ni Kristo. Pero binabanggit niya, kinukwento niya. Yung si Abraham, no, yung unang ninuno natin, bukod kina Adam and Eve. Na yung pangako sa kanyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Siya na yung ipinangako ng Diyos na bibigyan niya tayo ng magliligtas sa sanlibutan. Pasugo, ano sinasabi naman ng Iglesia ni Kristo? The prophecy states that He whom God had chosen or taken from the ends of the earth, the fulfillment of which is undoubtedly Brother Felix Manalo, is the seed of Abraham. Hence he is called Jacob, and this is precisely kalokohan. Para lang sambahin nila si Manalo, yung founder ng INC, dineclare niya sa yung seed ni Abraham. Di ba? Baliktad ang aral niya, paano siya magiging seed? Ginagamit lang niya yung mga salita ng Diyos. Peke. Yung seed. So, deeper, ano yung seed? Sperm, no? Sperma, yun yung seed, kaya tinatawag na binhi. Yun maglilikha ng tao. Gagal. Pero kailangan din ng sperm, yung egg, para magkaroon siya ng nilalang. Kita niyo yan? Something sown, that is, seed, including the male sperm, by implication, offspring, specifically a remnant, figuratively as if kept over for planting, issue seed. Kita niyo yung mga buto. Sample lang buto. Pag may bunga yung puno, tanim mo yung buto. Gaganon yun di ba? Pero iba ang tao. Kailangan pa rin niya ng babae para magkaroon siya ng anak. Yun yung seed na tinatawag doon. Yung pagkakalikha ng ating Panginoon sa Kristo, naging tao. Na dating espiritu, verbo, naging tao. Kailangan niya kasi para may turo niya, nagkatawang tao yung verbo para may pakita niya sa mga tao na ito dapat, maliligtas kayo, makakarating kayo sa langit at buhay na walang hanggan. Sa Hebreo 1:4, ganito ating mababasa, na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibhasa ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Kita nyo yung mga anghel, makapangyarihan din itong mga ito Ito yung nagsipag-asawa ng tao, ang mga anak nila naging mga higante. Makapangyarihan sila, nagkatawang tao sila. Tapos, nung panahon ni Noe, nawala lahat yun dahil nagkaroon ng dilubyo. Kaya nawala lahat yung mga higante, mga dinosaurs, nawala lahat yung mga yun, hinahanap ng tao ngayon yun. Pero bakit may mga taong matatangkad? Kasi yun, nasa niban ng mga anghel. Yun, iba ang lahi ng mga anghel. Malalakas sila. Pero marami ring nagkasala. Unang-una, tinatawag natin si Lucifer, si Satanas. Dating anghel yun Mas mataas ang tingin sa sarili niya sa Diyos. Lumagpas siya sa langit Kaya yun ang ating kalaban, yung demonyo. Pero anghel pa rin yun. Tayo. Kaya pagdating ng araw sa pag-uhukom, tayo ang hahatol sa mga anghel. Nakita niyo yung pag-uhukom? Wala. Ang buhay natin, physically, mawawala ito Yung espiritu natin, pagka ikaw ay naniwala sa Diyos, kasama ka niya sa langit. Mawawala yung katawan mo. Dahil ang katawan nating tao, hindi tayo pwedeng pumunta sa langit. Espiritu. Kaya yung mga tinuturo sa Biblia ay puro espiritual lahat yan. Mababasa nyo, putulin mo yung kamay kung nagnanakaw ka, sabi niya sa Biblia. Ba't mo puputulin? Dami na magnanakaw na putol ang kamay. Spiritual yun. Putulin mo ang iyong kamay. 1:5 ng Hebreo.
Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinasabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Hindi kasi ipinanganak ang mga anghel. Di ba? Hindi sila pinanganak, espiritu. Yun yung mga espiritu ng Panginoon, ng Diyos Ama. Kita nyo, nung nililikha, ang sanlibutan kasama ng ating Ama, ang Diyos Ama, si Kristo, yung Berbo, at kasama yung mga anghel sa paglalang. Yung espiritu na tinatawag, marami yun. Tapos sinasabi ng Katoliko, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. May Trinity. Hindi rin Trinity yun. Hindi Trinity yun. Tatlo silang gumugobyerno. Iba-iba ang kalagayan nila. Hindi sila iisa. Juan 17:24. Ama, yaong may binigay mo sa akin ay ibig ko. Kung saan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko. Kita nyo, sinabi ni Pablo ngayon, sinabi rin ni Juan. Kasi ang nagsasalita rito, ang Panginoong Hesukristo. Yun ang hiling niya. Sana makasama ko rin sila. Kung saan ako dudoon, sila rin ay dumuon. Yun. Yun yung langit. Yung ating totoong bahay. Sa Juan uli, 4:23. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ano ba ang sinasabing pagsamba? Di ba? Hindi naman yung, kasi sa Katoliko, simba. Magsisimba ka ba? Ganun. Ang totoong ang word nun, samba, worship. Wala, hindi yung simbahan. Hindi yun. Sisimba ka, hindi. A samba is to worship the God. Pagka ikaw ay sumasamba, di sigurado maliligtas ka. Meron bang sumasambang magnanakaw? Wala naman. 1:4:24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pag nanalangin ka, sumasamba ka na nun. Naipag-communicate ka sa Lord, nananalangin ka, sumasamba ka na nun. Okay? 1:3-6. Ang ipinanganak lamang ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Magkahiwala yun physical and spirit. Gaya natin, may physical tayo, pero meron tayong espiritu. Yung binigay ng Diyos sa atin na hininga. Yun yung nagpapagalaw sa atin. Ito, katawan to, ano lang to Parang instrument lang ito para makagawa ka. Pero yung spirit, hindi nakikita. Check. 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Yung nakita ni Moises, nung ginawa yung Ten Commandments, hindi ang Diyos yun. Anghel pa rin yun. Pero sinasabi ng may ibang relihiyon na Diyos yun. Pero kung titignan mo ang kabuuan, spiritually, espiritu yun, hindi yun ang Diyos. Dahil walang taong nakakita kailanman sa Diyos, sabi ni Juan. Mararamdaman mo lang siya. No one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Pinakilala ng Panginoong Jesucristo na meron siyang Ama. Yung Diyos na kasama niyang lumalang sa sanglibutan. O, ayan. Anong patunay? Marami nang natuklasan. Nakikita, nahuhukay mga kasulatan doon sa Middle East pa nung araw, sa Israel, sa Jerusalem, lalong-lalo na doon sa Dead Sea, tinatawag, yung hinati ni Moises yung dagat para makatawid sila, tatakas sila kay Pharaoh, maraming iniwan na mga papeles doon ang mga Israelita. Yan ang nahukay ng ating panahon. 1952, kanya, the Bodmer Papyri
are a group of 22 papyri discovered in Egypt. Sa Egypt nila nakita. Nakita saan ba galing ang mga Israelita, di ba? Naging slave sila sa Egypt. Doon pa lang, naniniwala na sila na may Diyos, nagsusulat na sila. Noong 1952, sa panahon natin, na-discover nila itong mga kasulatan na ito. They are named after Martin Budmer, who purchased them. The papyri contain segments from the Old and New Testament. Tagal na nun, ha? Biro mo, may New Testament na nun. Early Christian literature, Homer and Menander. The oldest, page 66, dates to C200 after death. Itong kasulatan nito, nung 200 years, nung namatay si Kristo, ginawa itong kasulatan na ito. Na-discover naman ni Martin Budmer, binili niya yon. Siyempre, mayaman siya, binili niya yon. So, iniingatan niya. Most of the papyri are kept at the Bibliotheca Bodmeriana in Cologne, Switzerland, outside Geneva. Ganun siya kayaman, ha? Nilagyan niya talaga ng mausoleo yung kasulatan dahil ano to aral, turo ng ating Panginoong Jesucristo. Revelation 96 AD, written by John, written at Patmos Island, yung Revelation. Ha? Yung tinatawag nilang pahayag, 96 after death. After death ni Kristo, sinulat ni Juan yung Revelation. Nandun lahat yung mga pahayag. Bodmer Papyri, na-discuss ko na yan. Sa Apocalypse 7:4, ganito ang ating mababasa. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. O ito, marami na namang tatanong, 144 na yan na natatakan, na sila lang daw ang maliligtas. Yan ang nakita ni Juan. Pero mahaba pa ito, malalim, maraming pupunta itong kwentong to. Pero sinasabi lang sa sulat ni Juan, sa Apocalypse, ito mga revelations to, na panaginipan niya to na parang nakita ng totoong totoo. Merong 144 na maliligtas. Hindi lang 144 yun, dahil sabi ng Diyos, gusto ng Diyos, ang nais niya, iligtas ang lahat ng mga tao. Kita niyo yan? After the end of the world, meron tayong paghuhukom, bubuhayin niya tayo muli, o sasama niya tayo, at magtuturo pa tayo ng salita ng Diyos hanggang China. Hanggat hindi nakukuha sa pangalawang pagkabuhay. Ngayon, yung talagang ayaw na sumama, yun na. Impyerno na pupuntahan nun. Yun yung mga tinuturo sa Biblia. 14:1. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at ang kasama niya 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanyang noo. Kita niyo yun. Kung titingnan mo, mangyayari kaya yun? Kasi revelation ito Ito yung mga nakita niya na pwedeng mangyari. Diba marami tayong napapanood na pelikula na kayang mag-predict ng tao. Nakikita niya yung future. Meron yung napanood ko yung isang pelikula. Kung sino yung susunod na mamamatay. Nakikita niya Maaaring ganun din siguro yung panahon ni Juan sa kanyang panahon. Nakikita yan, nakikipag-communicate sa kanyang espiritu 14:4. Ang mga ito ay hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila ay mga malilinis. At ang mga ito ay ang nagsisisunod sa kordero saan man siya kumaroon. Ang mga ito ay ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Di ba ang kordero, Panginoong Jesucristo rin yun, di ba? Kaya pagdating sa langit, saan siya uupo, nasa kanan siya, tayo, kung ikaw ay maliligtas, meron rin kalalagyan. Pero uunahin niya yung mga apostol niya, yung mga pinugutan ng ulo, yung mga pinagpapatay, unahin niya yun.
Sa Gawa 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo at ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Wala na. Laglag na ang born again. Once saved is always saved. Laglag siya. Yan o, magbautismo ka. Sabi sa Gawa. Laglag ka agad ang mga born again. Tama na doon na may relasyon sila. Hindi. Kailangan pa rin umanib ka sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Siyempre, lahat ng naniniwala, tatawagin niya, bubuhayin niya muli. Okay? Ito, lumang tipan, Deuteronomio 30:19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay at ikaw ay iyong binhi. So, the freedom. Piliin mo ang mabuhay. Saan mo gusto? Kung masama ka, sigurado mamamatay ka. Doon ka sa mabuti. Nakita niyo na freedom. Ngayon, pipili tayo ng presidente. Sino pipiliin mo? Eh di siyempre, yung hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo, hindi ka na nakawan. Diba? Nakita na natin na marami ng mga naging politiko na involved sa PDAP na scam na yan. Binulsa nila yung pera na dapat para sa tao. Diba? Susumpahin sila ng Panginoon. May parusa sila. May kalalagyan sila. Mateo 28:19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila inyong bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Laglag na naman sila. Di ba? Kailangan may bautismo ka para maligtas ka. Mapalad yung magnanakaw. Di ba? Dahil si Kristo na mismo nagpatawad sa kanya. Simple lang ginawa niya. Naghihingalo na siya, Panginoon. Sama mo ako sa iyong kaharian. Ibig sabihin, nanampalataya siya, naniniwala siya na Diyos yung katabi niya. Sama mo ako. Sabi niya. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, you will be with me in paradise. Ito na yun. Siyempre, Diyos siya eh. At ngayon, bakit ka tumitigil? Sabi sa Gawa, magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Yung bautismo pala is paglilinis ng kasalanan. Roma 6:4. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Judgment day will come. Ililigtas niya tayo. Sakaling tayo ay nalunod sa dagat, siyempre wala na yung katawan mo, ubuhin niya uli yun. Diba? Bibigyan ka niya uli ng hininga. Oh. Tapos magtuturo tayo sa loob ng 1,000 taon, magtuturo pa tayo. Yung ayaw tumanggap ng aral, tsong, kanya, oh, yun na. Kaya't na tayo sa langit, bahala na sila sa impyerno. Roma 6:5. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Mabubuhay tayo muli. Why fear death? Diba? Ba't ka takot mamatay? Mabubuhay din naman pala tayo. Spiritual. 6:6 ng Roma. Na nalalaman natin na ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Ito na yun. Pag-uhukom na yun. Lilinisin niya na tayo.
Kung kayo nga'y muling binuhay ng kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ano gagawin mo? Abay, sumunod ka sa tinuturo sa'yo. Kung lumihis ka, wala, malalaglag ka. Kailangan maligtas, kaligtasan mo ang gusto ng Diyos. Madalangin ka, sumamba ka sa Kanya. Romans 6:5, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Mabubuhay tayo muli tulad na ating Panginoon sa Kristo. Mayroong threat. Sabi ng mga scientists sa NASA, 5 years na lang daw ang mundo. Sasabog na yun, pinaghuhuli sila. NASA yun ha, yung mga NASA scientists yung mga yun. Nag-declare sila, end of the world, ng 5 years. Pinaghuhuli sila dahil ano naman na yun, nananakot na sila ng tao eh. Pero tayo dapat hindi tayo matakot kahit ano man mangyari. Kahit magkaroon man ng Third World War, hindi tayo dapat matakot. Mabuhay ka lang ng diretso. Ba? Basta i-focus mo yung spiritual self mo sa Diyos. Walang mangyayari sa'yo, ililigtas ka niya. Paniwala ka. Sa unang Pedro 3:20, na nang unang panahon ay mga suwail ng pagpapahinood ng Diyos ay nananatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inahanda ang taong na sa kaloob nito'y kakaunti. Ilan lang sila. Pamilya lang yun, di ba? Tapos puro hayop na. Mag-asawa. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ganon nilinis ng Panginoon yung mundo, yung mga makasalanan. Nagpadala lang siya ng tubig. Napag-aralan na rin natin kung saan galing yung tubig, di ba? Yung mga plates sa ilalim ng lupa, doon duman yung tubig. 40 days, 40 nights. Tapos umuulan pa. Kaya dilubyo, walang matitira. Pero natira, yung 8 kaluluwa, pamilya ni Noe. Ganon din ang mangyayari sa atin. Pipiliin niya kung sinong maniniwala sa Kanya, judgment day will come. 3:20 ng unang Pedro, na nang unang panahon ang mga suwail, ay ito yung kanina, 8 kaluluwa ng aligtas. 15:15, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sabi niya, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Diba? Kaibigan ang turing niya. Paano ba yung magkaibigan? May mutual understanding. Pero sabi na ni Apostol Pablo na tayong lahat ay magkakapatid. Dahil galing tayo sa isa lang, di ba? Yung seed na yon, saan tayo galing? Sa Panginoon. Kaya magkakapatid, sabi ni Pastor Pablo. Sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Panganay ang ating Panginoon sa Kristo. Siya ang ating kuya. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Isa lang. Na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Yung puro Apostol Pablo yan. Ito si Juan. Sa kanila nga'y sinasabi ni Jesus, mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. 6, at kanyang sinabi sa kanila, ihulog ninyong lambat sa dakong kanan ng daong at makakasumpong kayo. Nihulog nga nila at hindi nga nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Hope. Di ba? Nung wala pa sa kanila, hindi pa sila tinutulungan ng Panginoon sa Kristo, wala silang makuha. Nung dumating ang Panginoon sa Kristo, tapon niyo yung lambat sa kanan. Nung nailagay yung
Samantalang hindi naman sila lumayo. Sa kanan, hinila yung lambat. Hindi nga nila mahila. Sa dami. Miracle. Milagro ng Panginoon. Sa Hebro, Apostol Pablo says, sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinagpapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito hindi siya nahiyang tawagin sila, mga kapatid, brothers in Christ, na sinasabi, ibabalita ko yung pangalan sa akin mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay awitin ko ang kapurihan mo. Worship, pagsasamba. Diba? Kasi maraming form ng worship. Pwede kang kumanta. Maraming form. Panalangin pa lang, samba na yun eh. At muli ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli, narito ako at ang mga anak na binigay sa akin ng Diyos. Ephesians, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He's the Savior of the body. Ano ba yung katawan? Yung katawan, yun yung iglesia niya. Kung saan nagkatipon-tipon yung magkakapatid, yun yung iglesia ng ating Panginoon sa Kristo. Ano? Yung sinasabi niyang, ito, tatayo ko sa batong ito. Ano? Yun. And He's the head of the body. Siyang nasa taas. The church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Siya ang unang namatay, na nabuhay na muli. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Marami sila. Maraming hindi kumikilala. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Napapahamak sila. The fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they and have done abominable iniquity. There is none that doeth good. Wala mabuti. Masama nga siya. Na makita nga nilang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangataka sila at nangapagkilala nila na sila'y nakasama ni Jesus. Yung mga disciples niya, walang pinag-aralan yung mga yun, mga mangmang. Karamihan doon, mangingisda. Diba? Maswerte na yung isang taxpayer na mayaman na umanib din sa kanya. Galatia, tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa espiritu at ngayon magtatapos kayo sa laman? Tanga na ba kayo? Hindi ba pwedeng magalit ang Panginoon sa Kristo? Nakita niyo doon sa sinagoga, may nagsusugal. Inarak-warak niya yung mapasugalan. Galit siya. Gagalit siya, Panginoon siya. Tigas ang ulo niyo, ayaw niyo maniwala, gagalit siya. Hindi katulad nung mga araw, panahon ni Moises, pag nagalit ng Diyos, sinusunog niya, nagpapadala ng kidlat ang Panginoon eh. Nikidlat niya. Yung mga ayaw maniwala kay Moises. Nang makita nga nila katapangan ni Pedro, at tapos na tayo dito. 3:1. Tangang mga taga-Galatia. Kala mo, walang salitang mabagsik din. Ang mga apostol, mga tangang taga-Galatia, sabi, sino ang magkumulam sa inyo? Magkukulam pa yan. Na sa inyong mga matay lantaran pa namang itinanghal si Kristo nakapako sa krus. Pinagmalaki pa nila. Hindi natin alam dahil hindi nila pinaniwalaan na si Kristo ay Diyos dahil alam nila anak lang ng karpentero. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang sila'y maibigay sa nangangailangan. Para saan bang kamay mo? Para sa paggawa. Diba? Katulong ng paa mo. Lalayo ka sa isang lugar, maghahanap buhay ka. Gamitin mo yung utak mo, yung skill mo, yung galing mo. Galing ka magsalita. Diba? Yun yung mga binigay niyo sa'yo na mabubuting bagay. Mangaral ka. Bigay ka ng
advices, counsel, para maligtas yung taong nagdadalamhati. Kawikaan 1:11. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayo'y magkumbli ng silo na wala anumang kadahilanan sa walang sala. So, umiwas ka pag inaaya ka. Tara, hold up tayo ng bangko, iwas ka. Tara, shabu tayo, iwas ka. Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. Kakaroon tayong lahat ng isang supo. Commonality. Yun na yun. Tulong-tulong, bayanihan. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo iyong paa sa kanilang landas. Kaya pagka may barkada kang masama at inihila ka, huwag ka sumama, madadamay ka. Yun na. So, yun. Yun ang ating paksa, yung katalagahan ng ating Panginoon, yung milagrong binigay niya sa atin, na siya ay tunay na Diyos at hindi tao. So, yun ang ating paksa ngayong araw. Maraming salamat sa Diyos. Okay? Finally, we can eat, right?